So, ayun guys. Muli na naman tayo nagbabalik sa panibagong video. And another assemble. Mabigat-bigat siya. So, ayun nga, nabanggit ko sa nakaraang vlog natin ay i-unbox natin tong table na to dahil sobrang tagal na ito naka-stack dito. Hindi ko pa siya na-unbox. So, this time, meron tayong time para mag-unbox. Dahil nga maraming nangyayari sa Casa Hiraya. So, kahapon kakalagay lang rin ng aircon natin. And voila! Ngayon, fresh na yung natin pag-video, pag-shoot. Hindi na tayo medyo pinapawisan. Ayan, medyo mainit lang dito banda. Kasi nga, mainit yung pader, so bumabanda pa. Pero hindi naman siya ganun kainit kasi naka-ano lang siya eh. Naka 25 degrees lang siya. Hindi ko siya minamax ng 16. So ayun guys, bago tayo magsimula, topic muna natin itong aircon. Bago pala natin muna topic yung aircon. Ito muna inuulit-ulit ko yung pader na to guys. Kung ano yung pwedeng ilagay dito. Suggest kayo dyan sa comment section. Kasi nga ito, umiinit to. Pag tanghaling tapat, mga tanghali, pagdating ng umaga, sabihin natin 10 hanggang 3, hindi siya umiinit. Pero pagdating ng mga ng mga 5, 6, 5, 6 ng hapon, umiinit na siya. So, medyo unti na yung init niya kasi nga, anong oras na ngayon? Parang alas 7 na. So, lumalabas yung init niya kanina. And then, gusto ko sa inyo magpasuggest kung ano pwedeng ilagay natin dyan. And syempre, dito naman sa aircon, ano kaya yung best settings para makatipid tayo sa kuryente? Ayan. Baka may mag-comment dyan na, sana hindi ka nag-aircon para matipid, para hindi mataas yung kuryente. Nangingila ako ng suggestion nyo guys. Siyempre kayo yung mga naka-aircon na noon pa. Ngayon ako, first time lang. So mangingila ako ng suggestion sa inyo kung ano yung best setting na pwede nating ilagay dito sa aircon. Pero, ang naano ko pa lang ngayon, yung imamax ko siya ng 16. And then after 30 minutes, babalik ko siya sa pool ng 24 to 26. Doon na lang naglalaro. So yun lang yung pinaano ko ngayon na settings. Kasi nag-review din ako about sa mga aircon. And nakita ko yun sa mga TikTok, sa Facebook. So tignan pa natin yun. Pero kayo kung meron kayong suggestion, just comment below. So ayan na nga guys. Ngayon mag-umpisa na tayo ng unboxing natin. And syempre, itong i-unbox natin ay lamesa. Matagal na ito sa Casa Hiraya guys. And in-unbox ko kasi nga mag-aayos na ako dito sa likod ng pintuan yung magulong gamit. So kailangan ko na siya ayusin and ayusin ko na rin yung mga kailangan din dito sa gilid. Kasi parang doon ko muna itatapat yung kame kasi nga nandun yung aircon para hindi na ako mag-max ng ng degree natin sa aircon. So doon ko muna ilalagay yung kama. And then dito, siguro yung ibang gamit muna. So buksan na natin muna siya. So once mabubuksan na rin siya. Yun nga, na-assemble siya. Sana madali lang rin siya i-assemble. Para hindi ubus oras. Kasi nag-ubus yung oras ko. May sinawagpagin na ako. Wala, nag-aayos pa ako dahil. Itong in-order ko guys, isang table. And then, meron na siyang kasamang mga upuan. So, dining table with chair. And for me, okay lang naman to. Kasi nga, para mas aesthetic tignan. Andito pa kasi mga upuan galing daycare eh. Kinuha ni Mama. Pero sinabihan ko na si Mama na ipakuha niya na yung mga dapat ipakuha. So ayun pa nga, ang dami na itong assemble guys. Pero feeling ka naman madali lang siya. Nakikita ko eh. Parang sumakses eh. So ito ulit yung mga tools niya. Meron na siyang kasama ditong yung screwdriver. Bigat niya ha. Maganda yung kahoy.
So ayan, ito na lahat ng gamit. Nailabas na natin. E ngayon, gaya ng dati, aralin ulit natin yung manual. And after aralin yung manual, isa-set up na natin siya. So ayan, ang unahin lang natin siguro yung table. Kasi yung table lang naman yung madali. And then the rest, yung mga upuan na. Kasi yung table naman dito, isang setup lang. So isa siyang table guys, and then 4 chairs. So ito yung napili kong kulay, yung ganito, para bagay dito sa ating white background. And ayun guys, speaking of white background guys, sa pintura natin, ang dumi na kung makikita nyo, sobrang dumi na ng likod natin. And hindi ko alam kung bakit madumi, siguro nung time na bukas yung bintana natin. So pumapasok talaga alikabok niya. Ngayon, di ko alam kung anong kulay ang ipapalit, kung white pa rin or ibang kulay na. Kasi nga ito yung magiging kwarto, so suggest naman kayo ng ibang color guys. Baka mas suggest ko yung dark color na lang. And then okay na ako sa white sa taas. So dark color yung dito sa gilid. Para ma-gray, ganun, para may estetika. So ayun guys, hindi ko na papatagalin pa. Siyempre, unahin natin yung lamesa. Tignan natin kung ano yung likod dito. Parang wala siyang likod. Parang i-insert na lang kaagad siya. Tama ba? So, tama nga siya. Ayan. Dapat pala hindi magkamali dito guys. So ayan, ang hiram muna ako sa kapitbahay ng centimeter. Meter ba tao dito? Basta ito metro. Dapat pati siya sa okay. Nakabobo naman siya, wala siyang guide kasi. Naulat ako. Walang guide yung saan ipapahako. So itatansya mo talaga siya dahil. So kung baluktot yung yung buo mo, baluktot talaga siya. So wait lang, gagawa ko siya ng paraan guys. Wait lang, update ko kayo mamaya. So ayun guys, sobrang hirap niya kasi wala nga siyang butas. And ang tagal ko siguro dito, mga 10 minutes na or 20 minutes. Uunahin ko na lang itong unang malaki. Para dito ko na lang siya ipantay. Kasi may kanto dito, so uunahin ko to yung stand niya. Dapat ito talaga yung una eh. Kaso wala siyang guide kung saan bubutasan. Kaya hindi mo alam kung saan talaga. So ayan guys, tapos ko na mailatag tong stand. And ayan, ganyan na siya. Hindi ko na ididikit din sa table. Ang hirap naman kasi, wala siyang tusukan. So ito muna yung inuna ko. Instead na dapat ito, tapos i-connect ko dito sa table. So inuna ko yung stand. Kabit ko lang ito. So ayan guys, di ko alam kung ano na yung gagawin ko. Di ko rin siya maano sa metro. Di ko alam kung ano yung discard yung gagawin ko. Ngayon pinapantay-pantay ko na lang siya. Tinatansya ko na lang siya by kanto. Kung pantay siya. Kasi nga hindi ko siya maano dito sa may metro. Parang hindi rin pantay talaga yung yung lamesa. Or mali na naman ako. But ayan, tatansya na lang natin siya guys. Bahala na si Batman. Basta magkaroon tayo ng table and yung hindi ako ma-OC, gagawin ko yung best ko para makabit natin tong table. Kasi ito guys hindi ko siya matansya. Ngayon inaano ko siya pinapantay ko lang siya dyan ayan Ayan. And dito sa side. So, wala kasi siyang butas talaga day. Kaya pahirapan.
So ayan guys, naiayos ko na yung lamesa. Wait, umuuga-uga pa siya. Ayos natin siya ulit. Tapos na natin maayos ng lamesa. And syempre, sunod natin yung sa may upuan naman. Kasi tapos na siya. Wait lang, iangat lang natin siya. Ding 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 ding. Pantay ba siya? Pantay nga siya. Kunti na lang, laglag na yung pagkain. Ano sira? Ay, sus! Oo, kita nga. So, ito yung tsura niya. Ay, ganyan siya kahaba. Tapos, 4 na chair siya dyan. So, sakto lang naman. So, ito yung kinalabas na ating table. And next naman natin yung sa may upuan. So, sa upuan, piling ko madali lang to. And ikot-ikot na lang to. But, sana naman may butas. Kasi nahirapan ako dito mag-screw. Walang butas. Eh wala naman ako yung machine na di ganun. So ayan, next na tayo. Ba yun? Ito. Tapos, connect dito. Piling ko madali lang to. Buuin muna natin yung isa and then papakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan niya. Uulitin lang naman yung process niya, so ikakat ko muna yung video. So ayan, kanina pa ako nabobobo dito. Ayan, sobrang hirap niya. Di ko alam kung pantay ba siya o hindi. Parang hindi pa nga siya pantay eh. So nandito na ako sa taas. Nahihirapan ako magpantay kasi nga wala siyang guide, yung butas. Katulad ng mga nandun sa sa inassemble ko, ng mga una kong inassemble, like cabinet. May mga butas yun, may mga guide kung saan may lulusot. Dito ang hirap. Hindi ko alam kung ano siya. Oh, ang hirap niya. Kasi nahirapan ako magpantay. Ako sobrang OC kung mamaya hindi siya pantay-pantay. Tignan. Pumantay siya. So ayun, babalitaan ko kayo mamaya. Kung tapos na itong isa, and then siguro tapusin ko na lang muna lahat. Nahirapan ako kasi wala talaga siyang wala siyang, ano ba ito? Guide. Shoota! Kanina pa ako dito ha? Ayan, kanina nag-start ako ng 11. Kanina pa ako nag-start dito, yung pagka-off ko ng camera, mga 11 yun. Ngayon 11:20 na ha. Di ko pa rin siya nakakabit. Di ko alam kung paano siya ikabit dahil magiging hindi siya pantay. Tama ba yan? Magiging hindi siya pantay. So, ayan. Nahihirapan ako. Wala siyang guide. Di ko alam kung ano yung gagawin ko. Ginawan ko na siya ng paraan. Ayun, meron na siyang guhit. Oh. Ayun, meron na siyang guhit. Ginuhitan ko na siya, day. Pero di ko alam kung paano ko gagawin na mapantay ito. Kasi mamaya hindi magpantay-pantay. Di ba? Ang pangit naman tignan yun. So, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya hindi na ako nakakapag-vlog eh. Diyos ko po. Pag natapos ko to siguro successful na ako sa life. Oo. Kasi step by step eh. Ang hirap. Kanina pa talaga ako as in. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Paulit-ulit na naman ako. Wala akong pake. So ayun guys. Sana matapos ko na to. Ayoko siya bara-barahin kasi nasa house of na to, nasa Hiraya house. So kailangan maganda siya kasi itong lamesa okay naman na siya. Yung upuan na lang hindi. So babalikan ko ulit kayo mamaya. Opo. Ito muna ang update ngayon. Ganyan pa rin siya. Wala pa siyang yung sa likod. So babalitaan ko kayo mamaya. So ayan guys, what's up? Ayan. From 11 to 12. From 11, 11:20 to 12. Para lang sa upuan. Ganun yung oras na inabot natin sa isang upuan lang. So tapos na siya. And ito na yung finale natin. Yung upuan. Ayan. Para sa 11, 11:20, and then 12. Diba? 1 hour. Tinapos ko sa isang upuan lang. Grabe, sobrang hirap. Hindi ko to masasuggest sa inyo. But, kung gusto nyo, i-comment ko yung link dyan. So, tatapusin ko na lahat ng upuan.
And syempre, meron tayong good news kasi meron sa akin tumawag. Anong good news yun? So, kailangan ko siya tapusin kasi meron tumawag and meron pupunta daw. So, kailangan ko siya tapusin kaagad and para makapaglinis na ako dito at makapag-ayos tapos mapag-ready sila. So, first time may bibisita sa Casa Hiraya. So, let's go. Balik ako kayo mamaya pag natapos na lahat-lahat. So, ayan, sad to say, hindi ko siya natapos. And sa kadahilanan na yan, nagmamadali ako. Kasi meron tayong pupuntang bisita. And siguro tatapusin ko na lang siya pag nagkaroon ako na ulit ng time. Pero as of now, dyan na muna siya. And hindi ko naman siya minamadali. Sorry kung hindi kayo nasatisfied sa video na to dahil hindi ko siya nabuo. But siguro mamaya, try ko buuhin kapag kasama ko sila. And ayun, try ko pagkasama ko sila. But siguro, for now, hindi ko muna siya gagawin dahil meron tayo paparating na bisita. And ngayon, nagluto na ako. Wait. Ito, nagsasaing na ako dito. So, madami akong sinaing. Tapos ito, luluto tayo ng hotdog. Tapos ng mga tosino. And di ko alam kung ano pa yung lulutuin. Kasi meron pa daw lulutuin. Nagdala sila ng sibuyas. So, baka ito na lang. Corned beef. So, ayan na, mag-umpisa na tayo magluto. Meron tayong hotdog. Ayan na, effort yan ha. May hiwa-hiwa pa yan oh. Effort yan. And then dito meron tayong pinagsamang tosino, fantastic, and Pampangas best. Siyempre, corned beef, ayan. And yung sinaing, parang tapos na rin siya. Perfect yung pagkakasaing. Okay. Hindi pansinin yung mga gamit dyan ha. Mawawala na yan bukas guys. Dapat talaga hindi ko na ipepesto yung gamit dyan. Ilalagay ko na dyan yung table. Kaso, parang masikip nung sinukat ko siya. So, binalik ko ulit dyan yung mga gamit. And then, dito ko nilagay yung table. So, may mga pagbabago dito. May mga changes dito sa mga susunod na araw. And abangan nyo yun guys kung ano yun. Excited na rin ako. Tagal nila. Sobrang tagal nila. In-update ko sila. Nasa Cavite pa rin sila. So, aantayin natin kung sinong sila. Parang kakaabang-abang to. Parang hindi ko na muna sa inyo ipapakita kung sino yun. So, ayun guys. Antayin natin sila ha. And then magluluto na ako. Mag-umpisa na ako magluto. Para ready na rin yung pagkain. And wala nang gagawin mamaya. So, dito pala sa Casa Hiraya guys. Kapag nagluluto ako, need ko pa siguro patayin o hinaan yung aircon para lang makapagluto. Kasi lalabas dito yung exhaust. Ano sa tingin nyo? Papatayin ko ba or hihinaan? Or stay ko lang kung ano yung temperature niya? Kasi mas mataas, 'di ba, kapag ginagalaw yung temperature, mas mataas yung kuryente. So, ayun yung concern ko ngayon. Pag nagluluto ako, lumalabas sa exhaust fan yung lamig ng loob. So, parang nagiging nonsense kaya kailangan hinaan ko muna yung aircon. Hindi binuksan. Patingin nga naman. Check nila. Oh my God.